pansit. Eto na yon. Legit na to, under na. Tuloy-tuloy na to, guys. Ang masayang hiyawan sa peryahang ito sa Naik, Cavite. Napalitan kamakailan ng sigawan at takot. Nang ang isang bagon ng kanilang octopus ride. Kasi hindi nakalak mo. Sino yun? Kumalas. Ganyan ka lang. Oh my God, paano kami dito sa taas? At bumagsak sa lupa. Aray! Kuya, bakit bilis? Ang sakit! Bilis lang! Sa kaliwat ka ng mga peryahan ngayong Kapaskuhan, paano nga ba masisiguro ang ating kaligtasan at hindi maging literal na one hell of a ride? Aray! Nito lang nakaraang linggo, nung nagkayayaang magperya, sina Camille at ang kanyang mga kapatid. Birthday po siya ng tatay namin, kaya yan po mag-dinner. Then after that po, punta daw po kami ng perya, tapos sasakay po sa rides. Isa sa mga sinakyan nila, ang paboritong cheap thrill ng marami. Ang may 8 galamay kagaya ng pugita. Kaya tinawag na Octopus Ride. Si Camille at Ruth magkasama sa isang bagon, habang sina Jomer at Joanna naman ang sakay ng isa pa. Pero bago pa umandar ang ride, si Camille meron na raw napansin. Sabi ko po dun sa operator na nagsakay sa amin, "Kuya, bakit ganyan yung upuan namin? Parang tabingi." "Ganyan talaga yan, ma'am." Sumakay na po kami. Parang wala na sa akin yung takot ng ikot. Ang inaisip ko yung pagtalsik eh. Di na rin po ako nakababa nun. Pero talagang gustong-gusto ko pong bumaba. Hanggang sa kalagitnaan, may narinig na silang tunog ng bakal na nanggaling sa umiikot na mga bagon. Malabutok. Kasi hindi nakalak mo. Parang may nagkakrak, parang may lumuluwag na parang bakal dun sa ilalim. Makailang ulit daw nila itong ipinaalam sa operator. Tuwing pag-ikot po namin, tuwing pong napunta po kami dun sa pwesto niya, sinasabi po namin na, "Kuya, may nalagotok." Habang sumisigaw din po kami, marami din po nagsisigawan na parang nag-e-enjoy po dun sa rides. Kaya po siguro hindi rin po kami narinig. Hanggang nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. Ang isa sa mga galamay ng Octopus Ride na nasa likod lang ni na Jomer at Joanna, tuluyan ng kumalas at bumagsak sa lupa. Sabi ko na ipapakiramdam ko kaya hindi ako makairit kanina pa. Nakita ko po namin yung mga tao. Nagpapanik na yung iba. Pero nasan na ang sakay ng kumalas na bagon? Sa aksidenteng ito, sino ang may pananagutan? Aray! Pag-usapan po natin sa aming pagbabalik. Kuya, bakit bilis? Ang sakit! Ang Octopus Ride na sinakyan ni Camille at ng kanyang mga kapatid may bagon na kumalas at tumilapon. Sa magkakapatid, ang pinakanapuruhan si Jomer na tumama ang ulo sa bagon. Yung kamay ko, naipit po. Then nagkaroon po ng sugat. Tapos po hanggang ngayon, masakit pa rin. Parang pakiramdam ko po nung time na yun, parang nagdudugo na po yung ulo ko. Ang ride agad pinatigil. Oh my God, paano kami dito sa taas? Si Nico hindi makaalis sa bagon na kanyang sinakyan. Na-stuck po kaming dalawa doon 8 to 10 minutes. Ang hita naman ng pinsan niyang si Chine na ipit ng bakal na railings o harang nung nadaganan sila ng bagon na nasa kanilang harap.
Nung una po, hindi po siya masyadong masakit pa. Nung mga time po na mga more than 5 minutes na po, talagang ramdam ko na po na dumidiin na po siya sa buto ko. Kuya, bakit bilis? Ang sakit! This lang! Ganyan ka lang. Ito po yung naging pasako nung naipit na po kami dun. 8 ang naiulat na sugatan sa insidenteng yon. Pero nasan na ang sakay ng tumilapon na bagon? Ang isa sa mga sakay nito, si Erica. Nung una po, sobrang saya talaga kasi syempre parang first time kasi namin maka-experience nga ng ganon. Mama! Kuya, baba na kami! Nagbiro pa nga raw ang kasama ni Erica na si Maria Rose. Nangalas, no? Hanggang sa nagkatotoo ang kanyang sinabi nung ang bagon na kanilang sinakyan kumalas at bumagsak sa lupa. Yun na talaga sabi ko kung maaano na kami, tegig. Si Maria Rose nagtamo ng pasa. Si Erica naman nawalan ng malay. Pagtama ng bakal, wala na, hinimatay na po ako. Tapos yun na po, wala na po ako maalala. Ang mga staff at empleyado ng perya agad daw tumawag ng rescue. Tulong-tulong buhatin! Isa, dalawa, tatlo. Hindi po, nakadagan pa rin po. Aray! Parang nabigat. Puro naman ang mga complaint ay sakit ng ulo at nalulula. Agad naman nilang dinalagad sa mga lapit na ospital. Sina Jomer at Erica, pina-CT scan. In-x-ray naman ang hita ni Chini. Sinagot naman daw ng may-ari ng perya ang gasto sa ospital. Binigyan po nila kami ng cash po na tagwa 1,000 para po pambili-bili po namin ng gamot. Wala pong diferensya. Pero po yung sakit po hanggang ngayon, dama ko pa rin po. Ang insidente, iniimbestigahan na ng mga pulis. Yung isang main screw na nakalag nung time na yun yung nakalas, then nagresulta po doon sa pagtama po ng mga bagon. Naguntugan sila. Maaring dumugtong yung physical injuries at liability nila. So kung mapapatunayan na yung operator talaga ay merong pagkakasala, merong pagkukulang. So yung antas ng kanilang liability ay depende rin dun sa antas ng pagkakasakit o disgrasyang nangyari sa mga tao. Posibleng hindi na sila makapag-operate. Meron po itong pagkakakulong, sir, kung sakali mang mapatunayan na may kapabayaan. Magkaroon ng regulation national level na lahat na nag-ooperate ng ganitong klaseng ride, ma-maintain yung quality of safety. Also make sure na pag nag-issue ng insurance, isang operator well-kept at maintain ng equipment. Samantala, kinuhanan ng aming team ng interview ang pamunuan ng perya tungkol sa nangyari. Araw-araw naman po ini-inspect yan ng mga operator namin bago nila i-operate. Aksidente po yan, hindi po natin inaasahan. After incident, actually, under maintenance pa rin siya. Make sure po na madodouble check ng mga operators, hindi lang po ng once but twice or more. Sana po ganun lagi. May pananagutan yung management ng Carnival at hindi naman po namin kayo para takbuhan. Aray! Kuya, bakit bilis? Ang sakit! Kung sakali na may maramdaman pa rin kayo after incident, tawagan niyo po ako. Ngayong magpapasko, sana ang mga operator ng rides sa perya siguraduhing doble ligtas ang kanilang rides. Dahil kapag sumakay na rito ang mga tao, Nangalas, no? ang kanilang kaligtasan, kalimitan, wala na sa kanilang mga kamay, kundi nasa ganito ng mga galamay.